Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay February 20, 2024. So, Tuesday. Ayan, nag-bounce yung market natin. Buti na lang kasi ang haba ng candle natin na nag-sell off yung market natin kahapon. Pero, yun nga, yun nakikita pa rin natin sa kanya. Net foreign buy pa rin, no? So, hindi tumitigil po yung mga foreigners. And then, yung nakita ko kanina, nag-scan ako ng mga net foreign buy. Karamihan sa kanila is mga bangko, CICT. Yan, yung pinaka top notcher natin na blue chips for today. Net foreign buy din po yung nakita natin sa kanya. So marami sa mga blue chips, nagkakaroon pa rin sila ng net foreign buy. So most likely baka babasagin natin yung 7,000 by February. Hopefully hanggat hindi natin nakikita na nagkakaroon po ng net foreign sell yung ating market. Kasi dire-diretso pa rin mamaya silipin ulit natin yung summary na historical data ng net foreign buying sa Philippine market. Okay? So good vibes yung market natin. Nag-gain nga tayo 0.82% and then maganda yung candle natin kasi nagkaroon siya ng konting gap up. Tapos nag-close ulit tayo ng 6,854.66. Pero kung titignan mo yung ating trending stocks, mukhang nagda-diverge, meron na tayong diversion, di ba, from big caps papunta sa mga small caps talaga. Kasi yung mga trending stocks natin, maliban dito kay A-REIT siguro, mga small caps na stocks. Ayan. CHP, number one pa rin sa listahan natin pero 0% yung galaw niya for today. So, meron na naman tayo disclosure ng disposal ng income ng ating mga executives. So, mamaya basahin natin. Meron siya net for sale is 10K naman. Okay? So, SPNEC, meron siyang gain. Okay, so nag-bounce siya. Nag-bounce finally itong si SPNEC natin ng 0.87%. Okay, so meron siyang bounce. Tapos, ayun, net foreign buy pa rin siya 4.01 million. So, ang daming pambili ng nung investor natin dito kay SPNC. Siguro pagkatapos niyang mabili lahat ng gusto niya, saka siguro gagalaw yung yung price nitong si SPNC. At then si A-REITs, meron po siyang upcoming na dividend siguro, kaya siya nagkaroon ng trending na galawan. But hindi si ICT yung nandito sa trending stats, si A-REITs eh. So 0.29% yung galaw niya, meron siya net foreign buy 13.21K and then meron nga po siyang upcoming dividends na 1.6%. So siguro yan, kaya siya gumalaw. So another small caps na stocks, RCI, meron siyang net foreign buy. Laki ng net foreign buy ni RCI 52.32 million at nag-up siya ng 8.47% kasi nagbenta ulit siya ng kanyang yung tinatawag natin na treasury shares. So ang price noon is 0.65 yata. So doon din nag-close yung price nitong si RCI natin. Okay? So last year, alam ko nagbibenta din siya ng kanyang mga shares. SGP, nag-drop yata to, 1.78% and then meron siya net foreign sell, 3.83 million. Ayan, pahinga muna si SGP natin. And then si FCG, maraming may hawak yata kay FCG, 0%, 2.11 million net foreign buy. Ayan, so ito, pinakauli sa listahan natin si FCG naman. Okay? So yun po yung ating mga trending stocks. So mag-umpisa na tayo magtingin sa mga small caps na stocks natin. Okay? So bago yan, nakalimutan ko yung balik tayo sa natin, presentation. So yung ating disclaimer. So pakibasa po na maigi, yung ating vlog is for education purposes lang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved naman sa trading sa market. Okay? So due diligence po kung ano yung stock yung binibili mo. Then follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka po dito sa ating review or kung gusto mo join ka dito sa trading group para kung gusto mo ng guide sa trading sa PSE market. So meron po tayong small community naman. Okay? So double check mo na lang. So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga nanonood ng ating mga trending stocks, company reviews, mga sample trades, mga basic indicators natin, yung mga technical analysis, tapos yung mga risk management dito sa fundamental, and yung ating mga PSE stock market studies. Okay? So follow mo din ako dito sa crypto ko to. Palawi Trader Crypto ko to. Hopefully, magbalikan na yung mga play to earn games natin. Meron na ako nakikita mga nagre-review ng mga play to earn games pero hindi pa ganun kalakas. Nandun sa crypto trading yata yung karamihan ng ating mga investors sa Bitcoin, sa mga cryptos. Okay? Follow mo na lang din ako dito sa social media na Palawi Trader, Facebook account para updated ko po sa mga posts or dito sa Facebook page natin, Bodega Pick, yung articles natin sa local market, sa US,
at saka dito sa crypto. And then follow mo din ako sa Money Earners, yung mga passive incomes natin sa mga websites. So na-down yung tatlo yata na-down na website ko kanina. So may mga ano din may pros and cons din yung yung kung sama-sama sa isang web holder yung yung mga data mo. Ayan, nagka-problema yung isa, damay lahat yung kasama niya doon. Pero okay lang. So, maayos din natin yan. So, kasama yan sa management ng website. Hindi ko nabablog yung mga experience natin. Wala na kasi tayo masyadong time pa. So, hinahanap ko kanina yung summary ng PSE market. Mukhang hindi pa lumalabas. Wala no? Puro mga videos lang yun nandyan. Okay? Anyway, alam naman natin, good vibes yung market natin. So, tignan na lang po natin sino ba dito yung mga binibili ng ating mga foreigners dito muna. So, gaya yung sabi ko kanina, bangko yung karamihan po na nakita ko maliban kay ICT na malakas yung bili. BDO, BPI, East West, Security Bank, ASEAN, MER, Manila Water, FCG, GSMI, ABA, ABA nag-bounce. AC, Ali Robinson, si Ali nag-bounce no? Converge, ICD, Bloom, at saka C+. Yung mga binenta ng foreigners, ito si Metrobank nag-net foreign sell kanina. Union Bank, APF, Gen, SCC, CNPF, DNL, AAB, AGI. Ano nangyari kay AGI? Nag-drop bigla eh. Credit, MEG, Emirates, SMPH, Globe, Tel. Ito si SMPH, drop din. SEB, at saka si Opson natin. Okay? So, yan po kung naghanap kayo ng mga net foreign buy na stocks. Cebu Pacific, ang ganda ng setup nito nung nakaraan na. Negative 1.64, signs MOU with Pratt and Whitney to provide engines for 15 narrow-body jets. So may article dito si Ma'am April Tan. Ayan, so babasahin ko din mamaya. Paki-double check na lang. The Department of Finance proposed to keep dividend 10% income tax rate. Ayan, so laki pala ng tax natin dito na 10%. Yung dividends nga lang natin 1.6%. Kanino ko ba nakita yung 1 point? Dito kay Airits natin, tapos may tax pa na 10%. Ayan. So, konti na lang matitira. San Miguel Corporation, the San Miguel-led consortium bid for 82.16% revenue share in NAIA concession. DMPI unit prepares perpetual floats. Enrollees at STI, so yan na, plus 27% in fiscal year first half. So babaguhin yata yung di ba, yung start ng school year from August, magiging July na po siya. Next year, yung start of classes. Ayan. So babalik na tayo dun sa normal pre-pandemic. SMPH, mall operation at 56% of 2023. Okay, tapos si SPC, ayan na yung kanyang special dividends. CAT, 6.44 special dividends February 29 payable. SMPH, ganda ng earnings pero but sell on news si SMPH natin. So 22% year over year. So okay naman yung kanya fundamentals. House completes preferred share redemption. AC group-wide capex seen flat. SMC credit side expects the sharing of revenues from the NAIA project. A-REITs register, laki 4.93 billion. So up siya by, ganda ganda pala na earnings ni A-REITs, 43%. Okay, so kaya pala puro A-REITs yung napopost natin na news kanina naman. What impact could a potential Pogo ban have on the REITs? Ayan, so paki-double check na lang si Double Dragon lang naman yung maraming Pogo, di ba? So, ewan ko kasi si A-REITs is meron. Pero last time si A-REITs wala. So, paki-double check na lang kung ano yung stock yung merong Pogo. Mukhang ibaba na. Tagal nang pinag-uusapan niya na. Share buyback, AGI Costco, SMPH secures approval for board proposed application of shelf register bonds. Ayala Logistics, OLHC, to begin construction of 3 cold storage this year. Ito yung catalyst niya. Citicorp Renewables officially moves IPO to next quarter. Ayan. So, hindi ulit si CREC natin, hindi ulit matutuloy. SMPH, AC, sees sale of Manila Water and Light Railway Manila in 4 to 7 months. Ayan, so magbebenta siya na kanyang asset. Tapos yung galawan sa market kahapon. Ali, so deep buy si DA Market Securities natin. Okay, tapos yung post natin kahapon naman. Ayan. So yan po yung mga nakita natin na news for today. Wala masyado tayo nakikita. So nagsiship na tayo sa mga small caps na stocks o mukhang pitikan ng galawan. Okay, so guys, yung ating Patreon channel sa mga gusto po ng guide sa Philippine market trading investing, paki-double check na lang po yung Patreon natin. So kung medyo nahirapan ka during this time, gusto mo sumabay sa mga trades natin, andito po tayo sa Patreon.
channel naman. Okay? So tingnan natin yung summary ng index natin. So 600 million net foreign buy. Balik tayo dito sa MA9, 6,800. And babalik natin yung resistance dito sa 6,900. So mukhang mas malakas na yung chance ngayon kasi nakailang pullback. Ito na siguro yung yung epekto ng mga Dow G natin kahapon. So nag-bounce naman siya and then net foreign buy 0.82%. So malakas pa rin yung market natin. Okay, so nagtitrending pa rin yung RSI natin and then mukhang i-retest ulit natin to 6.9, possible for a rally papunta dito sa 7,000 level. Kasi sabi ko nga kanina, so binabantayan natin araw-araw yung net foreign buy. Ayan o. So ang dami pa rin po yung namimili na investors dito sa Philippine markets natin. Kaya siguro maganda mag-hold talaga doon sa mga merong fundamental na stocks. So yun nga lang kasi ang galawan ngayon papunta yata sa mga small caps na stocks natin. Okay, so okay naman lahat ng indicators. So dito sa mga big caps, ICT yung panalo. So nag-up siya 5%, BPI 0.94, BDO 1.24, AC 0.92, si Ali 2.8, MER 1.1, at saka si SM 0.89. So nag-drop is parang ang hina ni URC 1.92, si SMPH negative 0.45, Converge negative 2, si Monday nag-profit taking negative 3.05%. Okay? So yung mga winners natin for today, si X, ay si X natin, 20%, si Prim 12%, RCI, ayan, so pinag-usapan, PNX ba, umakyat 6.7, sino pa? ICT 5%, lalaki no ng mga winners natin. For today, Baita 3.92, ABA 3.54%, and nag-drop yung hawak ko na stocks. APBI 3.33%. Okay? So yun po yung mga winners. And then sa losers, Red Sea, may lumabas yata, laki ng volume niya. 7% drop. Sino pa? Balay, minus 3.49. Nahirapan si Balay. MRC, minus 3%. Monday, minus 3% nga. Si Fruit, minus 2.35. At saka si CNPF, minus 1.67%. Okay? So yun po yung overall na galawan sa market. So bullish tayo Hopefully matuloy yung breakout natin diyan sa 6,900 naman. Ayan. So tingin tayo dito sa galawan ng global markets. Okay, so based dito sa galaw niya, mukhang magre-red dito sa US market. Holiday nila kahapon. Ayan. Nasdaq futures 0.6% drop, Dow futures 0.15 drop, S&P 0.35%. Okay, so mukhang mapula. Mamaya yung galaw dito. European markets mix tayo, no? Tapos Asian markets mix din. Pero mas marami pa rin yung berde na nakita natin na gumalaw dito sa Asian markets po natin. Okay? So, okay naman. Wala naman masyadong aggressive na negative news sa global markets. Tapos dito sa crypto, so malakas pa rin. 52K si Bitcoin, 2.9 si Ethereum, and then 358 si BNB natin. Sinong panalo ngayon dito sa crypto? Okay, ito lang si IMX, pero the rest medyo sideways lang yung galawan. So malakas pa rin yung ating crypto, di ba? Maganda pa rin yung kanyang galawan naman. Okay, so balik tayo dito sa chart and then pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So unahin natin si CHP 0%, pero syempre apple of the eye ng mga traders natin. So nag-ano siya, nag-Dow G ulit. Kanina medyo nag-spike pero nahirapan. So tingin-tingin tayo sa Fibonacci natin kasi very very volatile. So ang next na support based sa Fibonacci is dito si 1.92. Okay? So kasi medyo bearish yung candle natin. Okay, so saan kayo magbabounce ulit to? MA9 o sagad na ba si CHP? So 0% and then net foreign sell siya 10K. 10K lang kaya overbought pa rin yung galawan, and then yun nga panay pa rin yung benta ng ating mga executive. So bago to February. Okay, luma pala to. Sorry, luma pala yung nakita ko na na net sellers yung ating mga executives. Akala ko bago lang yung nakita ko sa post sa investor natin kanina. So anyway, wala masyadong ginalaw for today. So naglalaban pa rin yung mga bulls sa bears natin. Okay, so watch out na lang kung medyo mag-pull back and then mawala yung volume natin sa kanya kasi sobrang overbought. Ayan. So siguro pag nag-announce kung anong price yung ating final dito kasi CHP kung matutuloy sila ng DMC. Ano ba nangyari kay DMC? Pasilip nga.
Okay, so nagpo-pullback si ano, nagpa-profit taking si DMC natin. Okay, so yun lang muna yung observation natin sa galaw. Itong si CHP, bearish muna. SPNEC, okay, nagta-try din siya mag-bounce pero nahirapan. So nag-resist ng konti yung ano although verde naman siya 0.87% and then net foreign buy pa rin siya 4 million. Okay, so medyo nag-resist siya ng konti dito sa MA9. Pero at least kahit pa paano 'di ba yung usapan natin is 1.1. So mukhang nabago ng konti kasi lumalaban siya. So 1.14 taas natin ng konti yung kanyang pinaka main na resistance naman kasi lumalaban yung ano, yung price action. Kaya lang medyo bearish pa rin talaga kasi okay, so tingnan natin, malay mo inverted hammer pala to. Itong nandito sa kanya, lumaban siya kanina. So bukas siguro magde-decide kung ano ba. Ire-retest siguro ire-retest niya ng konti ulit tong ano 1.14 bukas naman. Okay? So overall picture syempre mahina pa rin naman kasi yung trend natin is pababa pa rin naman si ano SPNEC natin. And then, yung RSI is slightly below ng RSI 50 level naman. Okay? So, yun po yung galawan natin kay SPNEC. Next, i-reach. Pinag-usapan siya kasi meron siyang upcoming dividends. Ayan. Okay yung earnings, di ba? 48% ba yung nabasa natin? And then, meron siyang dividend na 1.62%. Okay? So, hindi naman gumalaw yung price eh. 0.29 and then 13,000 net foreign buy. Ayan. So, bibili ka ba kay i-reach? Siguro for dividend purposes. No? So, ito yung pinaka-trend natin sa kanya. Medyo nahirapan siyang basagin yung ano. Nag-try siya last time. Oh. Nag-try pala dito nung February 6. Medyo nag-fail siya. Pero nandito pa rin yung price. So anyway, maganda makita mag-breakout siya para kahit papaano merong magandang price action yung ano yung galawan natin dito kay i-reach naman. So price-wise, galawan sa price action-wise, wala tayong makita as of now. So ito lang yung pinaka-catalyst natin, upcoming na dividends po siya. So yung RSI, parang nagsa-sideways lang naman yung galawan po ni i-reach natin. Okay? So hindi na pag-usapan yung ano, yung pinaka-winners natin for today. So ito yung isa sa mga winners natin. So yung pinaka-catalyst natin, no? Pinipitik na pala siya from last week pa, no? So simula dito sa breakout, nag-up na siya ng malaki na rin, no? 28% na rin pala. So kung napansin mo yung mga penny stocks natin last time, congratulations kasi sila ngayon yung ano, nagagalawan. So 52 million net foreign buy kasi ito yung meron siyang sale si Eritz pala to. Ano bang catalyst natin kay Eritz? Okay. 43% yung income ni Eritz natin. So ito yung kay Roas. So nag-sale siya. So 75 million at 0.65. Ayan. So merong bumili ng foreigner sa kanya. Ano ba? Pipitikin ba to si ano RCI natin. So penny stock to category and then medyo overbought na. So umakyat pa siya until 0.67 kanina. So yan lang muna pinaka-resistance and then yung guide natin is yung trend ng ating MA9. Kasi overbought na. Ayan, super overbought na yung mga galawan ng mga stocks natin na pumipitik. Ayan, so anyway, tingnan natin for the coming few days. Earning wise, okay, hindi naman yata, lugi naman yata si ano si RCI natin. Okay, so galawang penny stocks muna itong si ano, RCI kasi yun yung mga pumipitik na mga stocks natin. Sino ba yung isa? Si XBay nakita ko, nag 20%. Ayun oh. So binobomba talaga yung mga ano, mga penny stocks. Ayan. So manage mo na lang po yung risk kung bumibili ka ng mga small caps na stocks. Okay? So sale of treasury shares, yun po yung catalyst nitong si RCI. SGP, nag-drop siya, nag-pause muna. Okay. Pause muna. Sobrang taas na niya. No? SGP natin sa overbought. So nag-resist. Okay. So nag-resist siya. Ito yung channel natin sa kanya. So, ang support natin is around 8.2 no? Dito sa MA9. So, ganda rin ng galaw niya, no? So, nagpo-pullback siya pero higher low talaga yung galaw niya and then nag-explode yung price action natin. So, pullback muna. Volume-wise, hindi magandang kalaki yung sell. 3.83 million net foreign sell and then drop tayo ng negative 1.78% dito kay SCP natin. Okay, next. FCG, marami pa may ako kay FCG natin. So nahirapan siya no dito sa current price niya, parang ayaw niyang gumalaw. So 0.77 to 0.67 yung pinaka-range. Ito pa rin naman tinitingnan natin na
challenge support saka resistance yan. So 2.11 net foreign buy, 0%, wala pa yung bagong earnings, medyo basag yung yung trend ng RSI, MACD, okay, medyo pa bearish yung MACD formation. Tagal niya dito sa consolidation dito sa area natin na to. So obvious ba na flag? Parang hindi naman siya flag, no? So anyway, makikita natin kasi ang pinupuntahan na galaw ngayon ng mga traders nga natin is yung ating mga penny stocks. So galawang penny tayo na na-observe natin from the past few days dito po sa market. Pero eventually, tingin natin is mababasag tong 6.9, crossing the fingers, di ba? Hopefully, kasi hindi naman nauubos yung net foreign buy na market. Yun nga lang kung saan sila nagtutulak kasi yung meron pa rin naiiwan ng mga blue chips na stocks pero mukhang bangko yung tinutulak ng ng mga foreigners naman natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. So Tuesday pa lang, marami pang araw na bakbakan sa mga small caps. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel. Check mo na lang po yung yung community natin. Meron dyan. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then yung ating Patreon. So, yung mga gusto po ng guide so gusto sumali sa mga trades natin, sali na lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.